Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel Barako Dos. Ang issue ng motor ni boss, nakakailan tadyak yan ma? Minsan madalas yung start Matagal magpa-start. at saka matagal sa electric yan di ba? Matagal paanda rin. So makulit daw paanda rin sa umaga. Makulit. Makulit. Ayan. HPM toda. Ayan. Marami na daw mekaniko mga idol na tumingin nito at pangatlo na daw akong titingin. At sa pagkakasabi ng yung mga padreng, lalo tayong ginaganahan para mapatino ang motor ni Bossing. So sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue, dapat meron tayong guide step by step. Tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So, susundin natin yung specs. Dapat marunong tayong sumunod dyan kung ano yung clearance ng barbula o tamang gamit ng langis. So, syempre, napaka-importante na dapat sundin natin yung kanyang specs. So, ang gagawin natin dyan, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano natin papatinuin yung motor ni boss. Tatlong bagay lang yan. Una, compression, power, tsaka yung kanyang gasolina. So, iisa-isay natin yan para masolusyonan yung issue ng Barako Dos. At palagi kong ginagawa dyan mga idol, una kong tinutumbok yung kanyang high tension wire. Chine-check ko dito sa kanyang high tension wire kung corrosion ba yung kanyang wire. Tapos kung malakas ba yung linalabas na kuryente. So ito dito sa kanyang wire mga idol, nakita ko malinis, hindi nagkukulay green, walang corrosion. Sa pagkakataong yan, i-check natin kung malakas yung kanyang kuryente, at least 1 cm. So itutok natin para makita natin kung may linalabas na kuryente. Okay. At sa pagkakataong yung mga padreng, solid na solid yung kuryente, napakalakas. So walang halong pagdududa. Ang isusunod natin dyan, dahil may compression naman, dahil nadala nga ni boss dito yung kanyang motor, ibig sabihin may compression. So tinarget ko na kagad dyan yung kanyang carburetor. Dito sa kanyang carburetor, alamin natin kung tama ba yung pihit ng kanyang fuel mixture. So bago natin alamin yan, tanggalin na muna natin yung 4 na screw para mabuga na rin ng hangin yung kanyang carburetor. Isa pang issue nito mga idol, nag-o-overflow. So tatargetin natin yung float valve diyan. Kalimitan pag may problema yung float valve niya, nagkokos din po yan ng hard starting dahil nga naglulunod at halos nabubulunan o nasasamid dahil dun sa kanyang overflow, nagkokos ng sobrang hard starting sa makina. Pero ang pinaka-target natin dyan, kung nakatono yung kanyang fuel mixture. So yan ang aalamin natin mga idol. Siyempre baklasin na rin natin yung main jet tsaka yung kanyang slow jet para mabugan na rin ng hangin. Yung kanyang fuel mixture, tatanggalin din natin yan, pero siyempre bago natin tanggalin, bilangin na muna natin yung naka-install sa kanya para malaman natin kung ano nga ba ang problema ng motor ni boss, kung bakit hard starting sa umaga. Kalimitan mga idol, pag ganito yung issue, talagang number 1 na tinutumbok ko dyan, yung kanyang fuel mixture. Kalimitan, ang nilalagay ko dyan, 3.5. So yan na yung pinakamagandang bilang. So pitin natin ng pakanan, kalate, isa't kalate, dalawat kalate. So dalawat kalate naka-install, kulang pa siya ng 1 full turn. So sa madaling salita mga boss, ay halos sinakal po siya sa gasolina, kaya naman nag-hard starting, kailangan mo pang mag-choke sa umaga para lamang umandar. So tanggalin natin to, bugaan natin ng hangin at palitan na rin ng o-ring, spring, tsaka yung washer niyang maliit. Nagpabiling na rin nga pala ako dito ng repair kit para mapalitan yung kanyang float valve para iwas na rin overflow. So tanggalin na muna natin to, bugaan natin ng hangin. Napaka-importante kasi na dapat malinis yung carburetor bago natin isalpak para goods na goods yung kanyang kondisyon. At sa madaling salita mga idol, good yung ating power, malakas yung kuryente, good naman yung kanyang compression. Ang nakikita ko lamang na issue ay dito sa kanyang fuel. So binubuo yan ng carburetor, air cleaner. So kaya yan ang tinarget natin. So napansin ko na mali yung pihit ng kanyang fuel screw. So yan, isagad na muna natin ng pakanan. Pinalitan ko na yan ng o-ring, ng washer. So pagkasagad niyan
yan pakanan, bibilangin natin yan na 3.5 na pihit palabas. So isagad na muna natin to, tsaka natin lagyan ng tamang pihit. Yung 3.5 yan talaga yung paborito ng barako, kumbaga sa pagkain, siya yung nagsisilbing lechon. So dapat lumabas yung dulo ng fuel screw natin dyan. So nasalat ko matalim. So pwede na nating pihitin yan ng pakiliwa. So bilangin natin. Yan. Medyo diretso lang natin, okay? Kalate, isa't kalate, dalawat kalate, tatlo't kalate, at siguradong titino na yung motor ni boss. So pinalitan na rin natin ng float valve yan mga idol, iwas na rin overflow. So yung kanyang float valve, ayan o, nagkabewang na. So, cause din po yan ng hard starting. So, yung dalawa na yan, yung pag-overflow nitong carburetor, tsaka nung maling tono nung kanyang fuel screw, ito yung number 1 na dahilan kung bakit hard starting sa umaga or namamatayan kapag na-hams. At syempre dahil naayos na natin yung carburetor, nakatamang tono na, good yung kanyang float valve. So syempre yung carburetor may kapatid po yan sapagkat yung sinusunog ng ating spark plug ay pinaghalong hangin at gasolina. Kaya naman kailangan din natin silipin yung kanyang air filter element kung napipilas na ba o good or malinis. Kung madumi dapat linisin o kung palitin dapat palitan. So cause din po yan kung bakit nag-hard starting mga idol. So buksan na muna natin to para makita natin na yung parte ng carburetor, air cleaner, good siya. At isusunod natin dyan pamaya-maya syempre yung compression, kasama din po dyan yung barbula kung tukod ba yan o hindi, cause din po yan ng hard starting. Kaya pagka silip natin dito, lilipat tayo dun sa kanyang barbula kung nakatamang clearance ito at siguradong titino yung andar ng motor ni boss at tuluyan na siyang mawawala ng problema. So sinasabi ni boss na pangatlong mekaniko daw ako natitingin dito at walang ibang makapagpatino. At sa pagkakataon yan nga mga idol, good yung kanyang air cleaner, kaya dumako naman ako dito sa kanyang valve tappet. So syempre pagtukod yung mga barbula o maluwag, costin po yan ng hard starting. So kaya tinanggal ko na yung dalawang cap, yung timing cover, at itatap dead center natin yan. I-check natin gamit yung filler gauge 10mm, 0.10 mm dito sa intake, 0.12mm naman sa exhaust. Sa pagkakataon yan, good yung kanyang intake. So, isunod naman natin yung kanyang exhaust. So, ang gamit ko dyan, 0.12mm. So, good yung intake. Hindi na ako nag-adjust pa dito sa kanyang exhaust. So, yan. Good din po siya mga idol. So, ibig sabihin, walang problema sa compression dahil ang compression po natin kasama din yung barbula dyan. Pag tukod, minsan nawawalan po yan ng compression. So, kailangan na natin ibalik yan at walang problema yung kuryente, compression. Naayos na natin yung kanyang fuel. So yung mga padreng, ang issue ng motor ni boss, makulit panda rin sa umaga. Ang nakita kong issue, dito sa kanyang carburetor, mali po yung adjustment ng kanyang fuel mixture. Nakalagay dyan, 2.5 yata yun, yung nasa unang video natin, or 2. So kulang po siya, dapat at least 3.5. Yan talaga yung pinaka gustong-gusto ng barako, yung adjustment ng fuel screw. 3.5, lagi nyo pong tatandaan yan. Kaya in case na makulit, kahit kayo lang, pihitin nyo po yun. Bago nyo pihitin, bugan muna ng hangin. Ang issue pa nito, nag-overflow. So nakita namin yung kanyang float valve, ayun o, nagkabewang na. So isa rin tinuro natin kay sir, yung pagbukas dito sa kanyang baso. So wag po kayo magbubukas ng baso ng naka-on dahil nga yung sirit po niyan sobrang lakas, kaya alos naka-half lang tayo. Marami naman tayong vlog ng ganyan na tinuro din natin to. So yan, dapat ganyan lang yung on. Tapos chinek ko naman yung kanyang barbula, good naman. Yung kanyang high tension wire, walang corrosion. Yung spark plug, bago lang palit. Yung manifold, walang singaw. Yung kanyang air cleaner dun sa kabila, ayos naman. So, ang naging issue lang kung bakit hard starting, wala sa tono yung kanyang carburetor, yung fuel screw, sinakal. So, halos nabibitinan ng gas. So, ayan ang naging issue nito at siguradong masisiya na si boss dito. Mga padren, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like,
paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.